Nalaman ko na ang sikreto ng mundong ito. Bawat isang may bahay ay nakatali sa isang mapang-aliping sistema. Mula sa sandali na nagpakasal sila, ay automatikong nakokonekta ang sistema. Ang sariling pagkakakilanlan ng mga babae ay unti-unting kinokontrol ng sistema. Kailangan nilang alagaan ang asawa, atupagin ang mga anak, at maging masunurin sa mga biyenan. Karamihan sa mga tao ay habambuhay na hindi malalaman ang pag-iral ng sistemang ito. Ngunit ang mga babaeng nakapansin sa sistema at nakatapos ng mga misyon ay muling mahahanap ang kanilang sarili, makakatanggap ng malalaking gantimpala at magiging pinakamaimpluwensyang tao sa mundo. At ang dahilan kung bakit alam ko ang lahat ng ito ay nagsimula noong nakaraang linggo. Mahal, magpapalit na ang ilaw sa kalsada. Maghintay muna tayo sandali. Mama, ang sakit po ng tiyan ko. Anong nangyari? Wala yun. Ayos lang. Tara na. Ingat. Rakshu. Ihanda ang pampakuryente. Pagbati sa aming host na si Sherukshu, dahil sa pag-aalay ng buhay para sa asawa at anak, ay matagumpay mong natapos ang misyon ng sistema. Ibibigay na ang gantimpalang wagi sa buhay. Pumasok na sa iyong account ang $1 bilyon. Ikaw na ang tumuklas sa iba pang mga gantimpala. Magsasara na ang sistema. Naway maging maligaya ka sa buhay na ito. Panaginip lang ba ito? $1 bilyong. Papa? Wala na ba si Mama? Kapag naging mabuti ako sa anak ko, mabuti rin ang itatrato niya sa akin. Ang tawaging sunod-sunuran ay hinding-hindi nararapat dito. Kung sakali po na wala na si Mama, pwede na po bang maging si Tita Jang ang bago kong ina? Bata pa po siya at marami pang hindi alam. Siguradong tuturuan siya ni Huai Chuan. Shuwaning, mali ang sinasabi mo. Alam ko na po na hindi ako bibiguin ni Huai Chuan. Ang sinasabi mo ay magdudulot ng hindi magandang epekto sa reputasyon ni Tita Jang. Lalo na at hindi pa kasal si Tita Jang. Naintindihan ko po. Mas mahalaga pa pala ang pangalan ni Jiang Mingyue kaysa sa sarili kong buhay. Kuya Chuan. Tita Jang, Mingyue, anong nangyari sa iyo? Nabalitaan kong naaksidente kayo, kaya mabilis akong tumakbo. Bakit ka nagmamadali? Magpatingin muna tayo kay Dr. Lee. Tara na. Kuya Chuan, hindi pa gising si Ate She. Maghintay muna tayo ng sandali. Stable na ang kondisyon ni Ruksu. Sasamanahan muna kitang ipatingin ang paa mo. Tara na. Si Yeruksu. Dahil walang nagmamahal sa iyo, kailangan mong matutunang mahalin ang sarili mo. Miss Akshay, ang in-order ninyong mga damit at ang pinakabagong Porsche ay narito na po. Magaling. mukhang si Mama ang magandang auntie na yun.
Nagkakamali ka? Hindi siya ang nanay mo. Tama. Sa isang tingin pa lang, makikita mong isa siyang mayamang dalaga. Isang simpleng may bahay lang si Ate Xie. Kaya hinding-hindi niya mapapantayan ang aura ng babaeng iyon. Pasensya na, Kuya Chuan. Hindi ko sinasadyang sabihing walang ganda si Ate Xie. Nagsasabi ka lang ng totoo. Kaya hindi mo kailangang humingi ng paumanhin. Tayo na. Magandang araw. Nasaan ang pasyenteng naka-confine dito? Kakauwi lang po ni Miss Ye galing ospital. Hindi niyo ba siya nakasalubong? Si Mama ba talaga ang nakita ko kanina? Napakaasikaso naman ni Kuya Chuan kay Sheruksu at sadyang naghanda ngayong paglabas niya ng ospital ng isang welcome party. Ano bang alam mo? Tumingin ka doon. Kaninong litrato ang nakasabit? Kay Jiang Mingyue. Nandito tayo ngayon para sa birthday party ni Jiang Mingyue. Para sa akin, napakagaling talaga nitong si Kuya Chuan. Bakit? Bakit mo nasabi? Tingnan mo, una, napatahimik niya ang damdamin ni ate. Pangalawa naman, pero hindi kaya magalit si Sheruksu? Ang pagmamahal ni Sieruksu kay kuya, ganoon na lang ba kalalim? Prangkahan tayo. Masahol pa siya sa aso. Humabol lang talaga siya ng ganyan. Nariyan na! Nandiyan na si Jiang Mingyue. Bilis, bilis. Kumusta po ate? Napadalaw ka? Si Kuya Chuan po ang nag-imbita sa amin. Oo nga pala. Pinapunta kami ni Kuya Chuan dito. Biro lang iyon. Huwag niyo na po sana kaming iisipin ng masama. May paki ako. Roxu. Ang saya-saya ng araw na ito, kailangan mo pa bang sirain ang saya ng lahat? Humingi ka agad ng paumanhin sa mga kaibigan ni Huay Chuan. Nagdiriwang para sa ibang babae sa loob ng sarili kong bahay. Harap-harapan niyo akong nilalait tapos ako pa ang magsusorry? Sa madaling salita, pinahintulutan mo ang lahat ng ito. Sheruksu, iyan ba ang itinuro sa iyong asal? Nagawa mo pang sumagot sa akin ng ganyan? Sinasabi ko na nga ba, na kahit ang dulo ng daliri sa paa ni Mingyu ay hindi mo kayang tapatan? Hindi ka nararapat maging manugang ng pamilyang Lu. Sakto. Wala rin akong balak na maging manugang ng pamilyang Lu. Anong sabi mo? Sabi ko saktong-sakto lang, ayoko na rin namang maging manugang sa pamilyang Lu. Masyadong mabuti si Jiang Mingyue, kaya ibigay niyo na lang si Lu Huaichuan sa kanya. Ate, nagbibiro lang naman kami. Kailangan ba talagang umabot sa ganito? Oo nga naman. Tama, hindi naman ito ganoon kalala, hindi ba? Galitin mo pa si auntie. Tiyak na magagalit din si Huay Chuan kapag nalaman ito. Aba, ikaw talagang Sheruksu ka. Sa wakas, pagkalipas ng maraming taon ay hindi ka na nagpapanggap. Diborsyo, ginagamit mo lang ang rason na iyan para gumawa ng eksena? Dahil hindi mo naman talagang kayang umalis. Hindi kayang umalis? Na manghihinayang ako na magpatuloy sa pagpapakapagod at pagiging katulong niyo? Sa loob ng 7 taon, mayroon akong isang bagay na gustong sabihin sa inyo. Kung wala sina Lu Huaichuan at Lu Shuoning, matagal na akong nagsawa dito sa pamilyang Lu. Ngayon, sina Lu Huaichuan at Lu Shuoning ay hindi ko na rin kailangan. Kuya Chuan, ano bang ipapakita mo sa akin? Huwag kang sisilip. Sheruksu, bakit mo nagawang saktan ng nanay ko? Ma, ayos ka lang po ba? Huay Chuan. Ang malas naman ng pamilyang ito. Napakalaking kamalasan. Ako ang nasaktan dito. Paano namang ang nanay mo ang magiging hindi okay? Nasa ospital kami kanina, ikaw pala yung nakita namin doon? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Ganoon nga talaga. Ang taong hindi ka mahal, laging gagawa ng paraan para pilitin kang sumuko.
Oo nga po, Mama. Pinuntahan ka pa namin ni Tita Jang para sunduin ka. Bakit po kayo umalis mag-isa? Pinag-alala niyo kaming dalawa ni Tita Jang ng husto. Ate She, alam kong hindi mo ako gusto, pero Alam mo palang hindi kita gusto, pero pilit ka pa ring sumasawsaw. Ganon ka ba kawalang hiya? Roxo, bakit ganyan ka magsalita? Si Ming Yue ay naghanda pa naman ngayong araw para sa welcoming ceremony mo sa paglabas ng ospital. Napakawalang modo. Mama, napakasama mo talaga. Sigurado ka ba? Na para sa pagtanggap sa akin ito. Ano naman ngayon? Isang karatula lang iyon, di ba? Eksakto namang kaarawan ni Ming Yue ngayon. Kaya sabay na nating i-celebrate. Hindi naman sa pinapagalitan kita, pero wag ka na ngang masyadong mareklamo. E paano naman yung cake? Lu Huaichuan, hindi mo ba alam na allergic ako sa chocolate? May allergy pala si Xeroxu sa chocolate? Malay ko ba? Hayaan niyo akong hulaan. Jiang Mingyue, ikaw ang may gustong kumain ng chocolate cake. Hindi ba? Hayaan mong hulaan ko. Jiang Mingyue, gusto mong kumain ng chocolate cake? Hindi ba? Ako ang umorder ng cake at walang kinalaman dito si Ming Yue. Mama Wang, hindi kumakain ng coriander si Huaichuan. Dapat kang mag-ingat sa susunod. Salamat sa pagod niyo, madam. Ako na po ang bahala rito. Ako na po. Wag na. Kung hindi ito malilinis ng maayos, magagalit na naman si Huaichuan. Napakabuti niyo po kay sir, madam. Ginagawa niyo ang lahat para sa kaniya. At napakamaalaga niyo pa. Ate She, tiyak na nakalimot lang si Kuya Chuan. Kung hindi mo ito gusto, o-orderan na lang kita ulit. Mama, sobra na po yata kayo. Gusto ko rin naman ng chocolate cake. Kung ayaw niyo, wag kayong kumain. Parang pinalalaki nyo lang ang maliit na bagay. Tama nga naman. Kung ayaw ng cake, pwede namang kumain ng kanin. Totoo yan. Roxu, itigil mo na ang panggugulo. Birthday ni Ming Yue ngayon? Maraming tao rito? Huwag mo akong pagalitin. Sige na, Shuwoning. Tara, igagawa kita ng cake para makakain ka. Maghihiwa na ng cake. Jiang Mingyue, sa nakalipas na mga taon, marami kang ipinadala sa akin, mga malisyosong litrato niyo ni Lu Huaichuan. Dati, mas pinili kong huwag maniwala. Hindi ko akalain na ang walang hiyang ito ay may lakas ng loob na sabihin ito ng harapan. Anong malisyosong mga litrato? Ate She, bakit ka gumagawa ng maling balita para sirain ako? Magkaibigan lang kami ni Kuya Chuan. Bakit ito magiging paninira? Sa totoo lang, gusto kitang pasalamatan. Dahil tinulungan mo akong mamulat sa katotohanan, gusto ko kasing bigyan ka ng isang espesyal na regalo. Gusto mo bang batiin ako ng happy birthday, Ate She? Xeroxu, sumusobra ka na talaga. Xeroxu, napakasama mong babae ka. Ma. Kung wala kang magandang sasabihin, manahimik ka na lang. Mama, nanakit ka po ba talaga? Napakabastos mo. Ayoko sa nanay na gaya mo. Eksakto. Dahil ayaw ko rin sa anak na walang utang na loob na tulad mo. Lalong ayaw ko sa masama at nakakatakot na biyanang ito. At sa asawang nagbubulag-bulagan. Ate She, Huwag mo akong tawaging ate. Nakakasuka ang pagpapanggap mo. Hindi ba birthday mo ngayon? Ang asawa ko, Bienan, at anak ko, ibinibigay ko na silang lahat sa iyo. Magsama kayo sa kaligayahan nyo. Huwag kang aalis. Bakit mo ako ginaganito? Ang mama, si Ming Yue, pati na rin pati ba naman sa sarili mong anak nakakaya mong maging ganito kalamig? Ngayon din, humingi ka ng tawad? Huwag kang gumawa ng eksena. Humingi ka ng tawad. Hindi natin palalampasin ito. Paluhurin mo siya. Lumuhod siya hanggang sa mapatawad ko siya. Sa tingin mo kaya luluhod siya? Siguradong luluhod yan. Sunod-sunuran lang yan kay Kuya Chuan. At ngayong galit na si Kuya Chuan, wala siyang magagawa kundi lumuhod. Lu Huaichuan, maghiwalay na tayo. si Yeruxu, sa wakas ba ay makikipagdiborsyo ka na kay Kuya Chuan? Ito na ang pagkakataon ko. Gusto mong makipagdiborsyo sa akin? Oo. Ate She, seryosong bagay ang diborsyo. Huwag mo itong gawin dahil lang sa galit ka.
Makipagdiborsyo ka, Huay Chuan, ngayon din ay makipagdiborsyo ka na sa kanya. Paalisin mo siyang walang kahit anong dala. Gusto niya ba talagang gamitin ang diborsyong ito para manipulahin tayo? Walang ganoon. Aalis na walang dala? 7 taon na akong asawa ni Lu Huaichuan. Marami na akong isinakripisyo para sa pamilyang ito. Paanong mangyayaring aalis ako na walang kahit ano? Roxo, sobra ka na sa pagkakataong ito. Kung hihingi ka ng tawad ngayon at babawiin ang kasunduan sa diborsyo, mapapatawad pa kita. Huaichuan, Mapapatawad mo ako? Ano ang ginawa kong mali para kailanganin ko ang kapatawaran mo? Nakasama ka namin sa pamilyang Lu ng 7 taon at hindi kita hinayaang magtrabaho kailanman. Nanatili kang komportableng asawa na mayaman sa bahay. Hindi mo ba nakakalimutan? Ang tatay at nanay mo ay mga magsasaka lang mula sa probinsya at wala ka rin kahit anong karanasan sa trabaho. Kung iiwan mo ako, gamit ang kapangyarihan ng pamilyang Lu, hindi lang kita paaalisin na walang-wala. Sisiguraduhin ko rin na sa wrong city ay wala kang mapupuntahan. Dahil sa sinabi mong iyan, gagawin ko ang lahat ng paraan. Kukuha ako ng pinakamagaling na abogado upang bawiin ang lahat ng nararapat sa akin. Magkano ba ang yaman ng pamilyang Lu? 10 milyong dolyar? 100 milyong dolyar? Lu Huaichuan, sasabihin ko sa'yo, susunugin ko na lang ang lahat ng perang ito. Mas sasaya pa ako kaysa hayaang makuha ng mga tulad nyo. Kuya Chuan, kung tutuusin, Porsche pala ang gamit ni Ate Shea sa ospital, hindi kaya. Ako naman ang palaging humahawak ng pera sa bahay at buwan-buwan ay binibigyan ko lang siya ng kaunting allowance. Ay, nirentahan mo lang ang Porsche na yan, di ba? Pinapayuhan kita na ibalik mo na agad yan. Huwag kang masyadong mayabang. ano? May lakas pa siyang magrenta ng ganoon kamahal na kotse? Binili ko ang kotseng ito. Bahala na kayo kung maniniwala kayo o hindi. Hindi ko na rin kailangan ang mga gamit ko. Tutal si mga walang kwentang bagay lang naman ang mga yan. Lu Huaichuan, kapag natauhan ka na, kontakin mo ako sa Civil Affairs Office bukas ng hapon. Pero kung ayaw mo pa ring tumigil, hayaan mong ang abogado ko ang makipag-usap sa iyo. Papa, ayaw na po ba sa akin ni Mama? Chuaning, huwag mo siyang seseryosohin. Dahil makakasama yan sa kalusugan ng iyong isipan, nakikipagbiruan lang ang mama mo. Opo. Kuya Chuan, bakit hindi mo kaya habulin ang iyong asawa? Huwag na. Kilalang kilala kung gaano siya kadeboto sa ating si Kuya Chuan. Huwag kayong mag-alala, hindi lalampas ang 3 araw at babalik na ang mama mo. Sa tingin ko nga ay kahit 1 araw lang. Hindi pa man natatapos ang gabi, babalik na yan. Hayaan na natin siya. Birthday naman ni Ming Yue ngayon. Magdiwang na lang tayo para kay Ming Yue. Hindi na rin naman pwedeng kainin itong cake, kaya naman kakain tayo sa labas. Sa Julong Xuan, libre ko. Mabuti na lang at hindi lang ito panaginip. Hello. Zhao Zhao, tara at uminom sa labas. O bakit? Naka-business trip ba ang asawa mo ngayon? Hindi mo ba kailangang samahan ng anak mong si Xuaning? Yumaman na ako. Sa Julong Xuan tayo. Gusto mo? Julong Xuan. Yung restaurant na 10,000 dolyar ang kada tao? Hintayin mo ako. Parating na ako. Sabi ni Madam, tungkol sa ipapakilala sa iyo sa pagkikita, siguradong magugustuhan mo siya. Iyan din ang sinabi mo noong huli. Wala akong masyadong oras para mag-aksaya. Waiter, Hay nako, pakiusap po sa inyo. Hindi nyo naman dapat basehan ang minsang pagkikita para masayang ang buong buhay nyo, di ba? At isa pa, baka sakali na. Umalis na ang taong iyon sa wrong city. Wala ka pa namang litrato niya. Sinabi na nga ni Madam na itong bago mong makikilala ay maganda ang pangangatawan, maganda ang mukha, anong mali doon? Malapit na ang pagsusulit, magsipasok na po agad ang lahat ng estudyante sa loob. classmate, okay ka lang ba? Subukan mo itong gamot sa sakit. Kapag kinakabahan ako paminsan-minsan, nagkakaroon ako ng pananakit ng sikmura, kaya lagi akong may dalang ganito. Shokshu, magsisimula na ang pagsusulit. Tara na bilis. Nandyan na. Galingan nyo. Nahanap ko na siya. Anong nahanap mo?
si Shukshu. Kamusta? Magkakilala ba tayo? May asawa na siya. Kamusta? Ako si Shen Yuan. Mukhang may hinihintay kayo rito. Maaari ko ba kayong i-treat ng isang drink? Ang susunod mo bang sasabihin ay, kamukha ko ang isang kakilala mo noon? Kamukhang kamukha mo nga ang isang luma at mahalagang kaibigan na matagal ko nang iniisip. Sir, masyadong luma na po ang estilo mo sa pagdiskarte. Libre ko na ang drink na ito. Kayang-kaya rin ng mga babaeng. Magbayad para sa mga taong nakakagaan sa loob na kasama. President Shen, parang may asawa na po ang babaeng iyon. Hindi ako bulag. Alam nyo namang may asawa na siya, pero ginawa nyo pa rin. Naku po, siguradong hindi papayag ang matandang ginang doon. Hindi naman siguro ganoon kasama ang pagkatao ko? Siyempre po, hinding-hindi nyo gagawin iyon. Mukhang nandito sila para kumain. Pumunta ka roon at bumati. Pagkatapos ay i-reserve mo sa kanya ang pinakamagandang private room. Sige po. Talagang hindi ka pa rin sumusuko. Ano ang nangyayari dito, Manager Zhang? Pasensya na po. Bago ako pumunta rito ay tinawagan ko muna kayo. Sabi ko kailangan ko ang pinakamagandang VIP room pero ngayong narito na ako, sasabihin nyo sa akin na may gumagamit na? Mr. Lu, hindi po kami tumatanggap dito ng biglaang booking. Alam nyo naman po iyon. Kuya Chuan, parang hindi na tama ito. Lumipat na lang tayo ng ibang silid. Tama po kayo. Paano magiging tama iyan? Ngayon ang kaarawan ni Ming Yue, napakahalaga ng araw na ito. Dapat lang nasa pinakamagandang silid tayo maupo. Paalisin nyo ang mga tao sa loob. Sa wakas at nagising ka na. Shuksu, noon ay napakahusay mo. Taon-taon kang huwarang estudyante. Sabi pa ng mga guro, ikaw ang may pinakamalaking talento bilang isang jewelry designer. Iyong si Lu Huaichuan. Noong nagsisimula pa lang ang kumpanya, ang ginamit niyang panimulang puhunan ay ang mga disenyo mo. Kung nagpatuloy ka lang sa trabaho, tiyak na mas hihigit ka pa sa lalaking iyon. Ang dami mong isinakripisyo para sa kanya. Pero siya, nakikipagkita pa rin sa masamang babaeng iyon. Hindi po. Huwag po kayong magalit. May kumakain pa po rito. Manager, si Kuya Chuan po ay isa ninyong Black Gold VIP customer. Kapag ginalit mo siya, posibleng matanggal ka sa trabaho mo. Mr. Lu, tingnan mo naman siya. Gawin natin ito. Pakiusap sabihin mo sa mga nasa loob na kapag ibinigay nila sa amin ang silid na ito, babayaran ko ang lahat ng kinain nila. Susubukan ko po. Nakalimutan na ba niya ang babaeng iyon na iniwan siya noon para lang mangibang bayan? Ngayong matagumpay na siya, ay biglang gumalik para makihati sa bunga ng hirap niya. Humph! Miss Che, pasensya na po sa istorbo. May panauhin po sa labas na gustong makipagpalit ng silid sa inyo. Ayaw naming makipagpalit. Ganito po iyon. Ang bisita sa labas ay ang boss ng Lu Group. Baka naman po pwedeng pagbigyan nyo na? Sabi rin po niya, lahat ng kinain nyo rito ngayon ay siya na ang magbabayad. Lu Huaichuan. Lu Huaichuan. Kilala mo ba siya? Kung ganoon, mas madali na ang lahat. Si Mr. Lu, kasama ang kanyang asawa ngayong araw, ay pumunta rito para mag-birthday. Tingnan nyo, napakahirap para sa isang presidente ng malaking kumpanya ang magkaroon ng ganiyang pagpapahalaga. Bihira ito. Asawa? Ang masamang lalaking iyan na si Lu Huaichuan, iyan ba ang sinabi niya? Sa'yo? Hindi. Hindi. Madalas ko po siyang makitang kasama si Miss Jiang, pati ang kaniyang anak na pumupunta rito, kaya inisip ko po na baka ganoon ang kanilang relasyon. Shukshu, kapag nagkaroon na ako ng pera, araw-araw kitang isasama sa Julong Pavilion para kumain. Araw-araw sa Julong Pavilion? Hindi ka ba natatakot na maubos ang pera mo? Basta maging masaya ka, gagawin ko ang lahat para maging masaya. Nagawa nga niya, pero sa ibang babae na. Sinasabi ko sa'yo, yang si Mr. Lu na sinasabi mo, narito-rito ang kanyang tunay na asawa. Ang nasa labas na iyon ay isa lang kabit. Miss Ye, pasensya na po talaga. Hindi ko po sinasadya. Maayos lang. Magdidiborsyo na rin naman kami. Lumabas ka at sabihin mo kay Lu Huaichuan. Grabe, hindi ba't ito ang Lafite mula sa taong 1982? Pati itong almas caviar, ang isang order nito ay nagkakahalaga ng ilang daang libong dolyar. Hali kayo, huminto kayo. Kuya Chuan, noong narinig ng mga nasa loob na magbabayad ka na, sinadya nilang taasan ng singil sa iyo. Papasok ako sa loob para harapin sila.
Lumabas ka at sabihin kay Lu Huaichuan na hindi ko ibibigay ang pribadong silid na ito at paalisin mo na sila. Kami, hindi naman kami nag-order ng ganito karami. Magandang araw po. Ang mga ito ay padala ni Sir Shen Yuan sa inyo. Mula kay President Shen? Ate She, ikaw pala iyan. Alam kong hindi mo ako gusto, kaya para sirain ang birthday ko, ay talagang sinundan mo pa ako hanggang dito. Hump, ang kakapal talaga ng mukha ng ibang tao. Shieroksu? Pwede ba? Huwag ka nang gumawa ng eksena? Aba, kaninong aso ba ito? Napadpad dito para lang kumahol. Gamitin nyo nga ang mga utak nyo. Kami ang unang dumating dito. Kaya paano malalaman ng sukso namin na pupunta kayo sa hotel na ito at kukunin ang kwartong ito? Naniniwala agad kayo sa kung anong sinasabi ng ilang mga pabeberian. Walang hiya, sinisira niya ang mga plano ko. Masyado lang akong naging mabilis kanina, patawad. Pero Ate She, kung hindi mo alam na kami ang mga nasa labas ng pinto kanina, pero nag-order ka ng ganitong mamahaling pagkain, sinadya mo ba ito dahil inaasahan mong kami ang magbabayad? Tama, siguradong narinig ni Shieroksu sa may pinto na may magbabayad ng bill, kaya siya nag-order ng ganitong karaming mamahaling pagkain. Napakasama ng ugali mo. Ang ganitong gawain, kapag nalaman ng iba ay iisiping mga patay gutom tayo na walang pinag-aralan, paano pa makakapagnegosyo si Huaichuan yan? Manager Zhang, sabihin mo sa kanila kung ano ang mismong sinabi ko kanina. Ang binibining ito ay mukhang malapit kay President Shen. Masasabing malapit talaga ang ugnayan nila at hindi ko siya pwedeng saktan o atrasuhan. Ang eksaktong sinabi ng binibini ay, hindi nila ibibigay ang pribadong kwartong ito. At isa pa, at saka, Sinabi ng magsalita ka, kaya magsalita ka na. ang sabi niya ay lumayas daw kayo. Ano? Narinig mo na ba? Kung narinig mo, lumayas ka na agad. Huwag kang mangistorbo sa gana ko sa pagkain. Shieroksu, alam mo ba kung itong mga pagkain na nasa mesa sa likuran mo ay kung magkano ang halaga? Dapat ay may limitasyon ang panggugulo mo. Kapag umalis ako, paano mo babayaran ang bill? Manager Zhang, Ate She, ay hindi pa nakakapunta sa restaurant na ito, kaya malamang ay hindi niya alam ang presyo ng mga pagkain dito. Manager Zhang, sabihin mo nga ang kabuuang presyo ng lahat ng nasa mesang ito. Ang tansya ko po ay nasa 3 milyong dolyar. Pero, Narinig mo ba yon? Ate She, 3 milyong dolyar. 3 milyong dolyar? Ang mahal naman. Nabubuwang na ba si Shieroksu ngayong araw? Walang hiya kang babaeng mapagsayang. Naglakas loob kang gumastos ng ganyang kalaking pera. Alam mo ba kung gaano kahirap magtrabaho si Huaichuan para kumita? Shieroksu, narinig mo ba? 3 milyong dolyar. Kaya mo ba itong bayaran? O baka naman niyang kasama mo ang magbabayad? Kung aalis ka na ngayon at ibibigay ang kwarto kay Mingyu, ako na ang magbabayad para sa iyo. Uulitin ko uli ang sinabi ko. Lumayas. Kayo. Ngayon din. Shay, Rokshu, bibigyan lang kita ng ilang segundo para mag-isip. Shuksu, siguro ay hayaan na lang natin? Hayaan mo na ang lalaking ito ang magbayad ng 3 milyong dolyar. Huwag kang mag-alala. Akala mo ba talaga ay isa kang mayamang tagapagmana? Kung mababayaran mo yan, luluhod ako para pakiusapan kang umuwi na. Huwag na, hindi na kailangan. Dahil kahit pa ang inyong buong pamilyang Lu ay lumuhod sa harapan ko para magmakaawa, ay hinding-hindi na ako babalik. Lu Huaichuan, kapag nabayaran ko ang lahat ng kinain dito, ikaw at si Jiang Mingyue ay luluhod at hihingi ng tawad sa akin at sisigaw ng 3 beses na, nagkamali ako. Lalaban ka ba sa pustahang ito? Shieroksu, gusto mo ba talagang maging ganito kagulo ang sitwasyon? Oo nga, bakit kailangang umabot sa ganyan? Oo nga, 3 milyong dolyar iyan, hindi naman pwedeng ang pagkain dito ay babayaran ng hulugan, di ba? Tsaka isa lang siyang housewife, saan naman siya kukuha ng ganun kalaking pera? Baka naman lihim na nag-iipon si Shieroksu ng sarili niyang pera nang walang nakakaalam. 3 milyong dolyar iyon, hindi 300 lang. Tingin ko ay imposible iyon. Shieroksu, huwag kang magpanggap dito. Kilala kita. Alam ko ang kakayahan mo. Ang perang binibigay sa iyo ni Huaichuan, alam ko ang eksaktong halaga niyan. Ma, Bakit ka natatakot? Sa pinanggalingan niyang pamilya, kung hindi ko siya babantayan,
Baka mamaya ay ibigay lang niya ang pera sa mga magulang niya bilang suporta. Kuya Chuan, ginagawa lang ni auntie ito para sa ikabubuti mo. Zia Ruxu, ngayong araw, sisiguraduhin kong mapapahiya ka sa lahat. Ate She, binigyan ka na ni Kuya Chuan ng maraming pagkakataon pero paulit-ulit ka pa ring umaabuso sa kabaitan niya. Halatang wala kang respeto kay Kuya Chuan. Para sa'yo, gagawin ni Kuya Chuan. Handa akong makipagpustahan sa kanya. Mingyue! Papa, sabi ni Mama, pinaluluhod mo raw siya at si Tita Jang. Pero kapag siya ang nanalo, paluluhurin niya rin ang iba para humingi ng tawad kay Tita Jang. Napakagaling mo talagang anak na pinalaki ko. Ang mga taong ito, talagang sumusobra na sila. Manager Zhang, iswipe mo ang card. Sandali po muna. Mawalang galang nga po. Ang totoo... yung pasensya na sa istorbo. Ang totoo niyan, ang pagkaing ito ay para sa aming President Shen. Manager Zhang, labas na usapan na ito ng aming pamilya, kaya sana ay huwag ka nang makialam pa. Tama. Anong pakialam mo dito? Gamitin mo ang card na ito. Ay naku, Miss She, hindi po sa ayaw kong tanggapin, kundi dahil ang pagkaing ito ay binayaran na ng ibang tao. May nagbayad na? Ano? $3 milyong, ibinigay na lang agad. Kuya Chuan, siguradong ikaw iyon, di ba? Natakot ka na mapahiya si Ate She, kaya binayaran mo na agad ang bill. Masyadong walang utang na loob si Ate She. Naisipan ka pa niyang paluhurin. Aba, hindi ko akalain na ganito kabait si Kuya Chuan kay Xie Ruxu kahit napaka-arte ni Xie Ruxu. Huay Chuan, bakit mo binigyan ang masamang babaeng ito ng ganitong kalaking pera? Gusto mo ba akong bigyan ng sakit ng ulo? May nagbayad na? Nagkakamali po kayo, hindi si Mr. Lu ang nagbayad, kundi ang aming hotel CEO Mr. Shen. Ano? Ano raw? Ngayon, pwede na ba kayong lumuhod at humingi ng tawad sa akin? Naghihintay ako. Si Yaruxu, sino ka sa tingin mo? May gana ka pang paluhurin ang anak ko at si Mingyue. Kung ganoon ang pag-aalala mo sa kanila, bakit hindi ikaw ang lumuhod para sa kanila? Ikaw. Huay Chuan, bakit hindi mo paparusahan ang walang galang na babaeng ito? Xie Ruxu, kapag hindi ka pa tumigil sa panggugulo, totoong didiborsyuhin na kita. Iyan ang pinakahihintay ko. Tigil. Paanong nagawang manakit ng isang lalaki sa isang babae? Teka, sino ka naman sa tingin mo? Wala kang karapatang malaman kung sino ako. Miss She, maayos ka lang ba? Maayos lang. Ate Xie, paano mo nagawang humarap kay Kuya Chuan habang nakikipaglandian sa ibang lalaki? Ilang salita lang ay landi na agad. Kung ganoon, kayo ni Lu Huai Chuan ay parang ipinakita nyo na sa buong mundo ang relasyon nyo. Xie Ruxu, huwag mong isiping sa paghahanap mo ng kung sino-sinong lalaki na mag-aarte sa harap ko, ay pagseselosin mo ako. Lalo mo lang akong nandidiri sa ginagawa mo. Mr. Lu, ang sinasabi mong kung sino-sinong lalaki ay siya mismong presidente ng Julong Pavilion na si Shen Yuan Mr. Shen. Ano? Paanong nangyari iyon? Ito, hindi ito maaari. Dahil hindi nyo tinupad ang pangako nyo at ayaw nyo namang lumuhod, hindi na kita pipilitin pa. Sa totoo lang, hindi na dapat tayo nakikipagtalo sa mga taong walang hiya, di ba? Bakit nakatitig lang kayo? Kumain na kayo. Palabasin niyo sila. Mula ngayon, hindi na kayo papayagang pumasok muli sa Julong Pavilion. Opo. Sige, umalis na po kayo. Xie Ruxu, sana kapag nagmakaawa ka na sa akin, ay ganyan ka pa rin katigas. Humph! Maghintay lang kayo. Magaling ha. Kahit paano, mas maayos ka kaysa sa masamang lalaki na si Lu Huai Chuan. Estranghero lang siya. Doon nagsisimula ang lahat. Umaasa ako na maging kaibigan si Miss Xie. Miss Xie, ituloy niyo lang ang pagkain niyo. Sisiguraduhin ko na walang mang-iistorbo sa inyo. President Shen, may mahalaga akong balita sa inyo. Sabihin niyo na lang sa manager, narito lang ako para kumain ngayon. Yung Miss Xie po, makikipag-divorce na. Ipagpatuloy mo.
Ang mga tao kanina, parang biyena ni Miss Ye, asawa niya, at may kasama ring babaeng kabit. Ibigay mo sa akin ang CCTV recording ng kwartong iyon. Sige po. Nagtagumpay ang plano ko. Si President Shen ay kabilang sa 10 pinakamayayaman sa mundo. Libangan lang niya itong Julong Pavilion. Dahil nakuha ko ang tiwala ni President Shen, siguradong magiging maliwanag ang kinabukasan ko. Masyadong abusado si Xeroxu. Ate She, siguradong kumapit siya sa President Shen na yon, kaya siya nakipaghiwalay kay Kuya Chuan. Tumigil ka na. Hindi ba't isa lang siyang general manager ng isang hotel? Wala siyang binatog sa akin. Kapag bumalik na si Xie Ruxu, pahirintayin mo siya rito para sa akin. Mama Wang, Po? bakit ang gulo rito? Hindi ba't kayo rin naman ang may gawa nito? Ayusin mo ito. Babalik muna ako sa opisina. Hindi pa rin nakakalimutan ni Kuya Chuan ang masamang babaeng si Shirukshu. Ex-Shukshu, anong balak mo ngayon? Diborsyo at trabaho. Pero plano ko munang umuwi para bisitahin ang mga magulang ko. Sige, kapag may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin. Sige po. Alis na ako. Bye-bye. Makikipagdiborsyo si Miss Che? Meron ako rito, na pinakamagaling na abogado, makakatulong siya sa iyo. Salamat, pero hindi na kailangan. Bakit mo ba ako sinusundan? Ano? Dito rin kasi ang daan ko. Bilis, humabol ka. Dalian mong sumunod. Doon sa may kanto. Sumunod ka, dikitan mo lang. Ang pag-ibig talaga, unti-unting ginagawang baliw ang tao. At sa masama, hindi ko iyon mapigilan. Buti na lang at nasabihan ko na si Madam, sana ay makarating na siya agad. Lausye, araw mo ngayon, inimbitahan ko ang ilang mga kamag-anak natin sa malapit para batiin ka, magpahinga ka rin muna. Ay, marumi iyan. Ang mga mais sa bukid, kung hindi pa kukunin, mauubos lang sila ng mga kalapati. Nawawalan tayo ng mahigit 10 dolyar kada araw. At isa pa, matagal nang sumasakit ang dibdib mo, magtatrabaho pa ako ng mabuti para madala kita sa ospital at masuri ka ng maayos. Paano kung tawagan na natin ang anak natin? Wag na. Kung ano ang kaya nating gawin bilang mag-asawa, tayo na lang ang gumawa. Masyado nang maraming iniisip ang anak natin sa araw-araw. Saka yung nanay ni Wai Chuan, mahilig pang humanap ng butas. Nakalimutan mo na ba? Noong huling beses, noong dinalhan natin ng pasalubong ang anak natin, pinalayas pa tayo ng nanay niya. Tay, Nay, patawad po sa pagiging irresponsableng anak. Anong nangyari sa iyo? Dahil ba kay pamilyang Lu kaya, naghihirap ka ng ganyan? Pupuntahan sila ni tatay ngayon din. Pagkalipas ng maraming taon, dahil sa pag-aalaga ko kay Lu Huai Chuan, sa pag-aalaga ko sa mga bata, napaabayaan ko ang mga taong pinakamamahal ako. Pa, hindi ako nagsisisi. Ma, sumasakit ang dibdib nyo? Ihahatid ko po kayo mamaya sa pinakamagandang ospital sa lungsod. Ngayon, sabihin niyo po sa akin, ano iyong pinag-uusapan niyo kanina? Wala iyon. Pa, kung hindi niyo sasabihin ngayon, babalik ako at tatanungin ko si Lu Huai Chuan at ang nanay niya. Sasabihin ko, Anong sasabihin mo? noong wala ka sa bahay, ang itong. Ay nako, ang baho naman. Bakit kayo narito? May dala pa kayong mga basura. Dinalaw lang namin sina Shukshu at Shuoning po. Mga gawang probinsya lang po ito. Hindi ito mabibili sa lungsod. Kunin niyo na po ito. Umalis na nga kayo. Tanggapin niyo na po ito. Eto, kunin niyo na. Sabi ng ilayo nyo iyan. Iyang mga basurang iyan, kahit itapon mo sa kalsada, walang kukuha niyan, nagpapanggap pa kayong maganda iyan. Wala rito si Ruxu, kaya umalis na kayo. Tara na. Sandali. Huwag nyo na masyadong kausapin si Ruxu sa susunod.
Kapag nalaman ng mga tao na kami ni Pamilyang Lu ay may mga kumpare at kumaring tulad nyo, pagtatawanan lang kami ng iba. Baka iyong anak nyo ay iwasan ng mga mayayamang may bahay. Bilisan nyo at lumayas na. Bakit po hindi nyo sinabi sa akin? Juju, okay lang kaming magulang mo na mahamak ng konti, basta maayos lang ang buhay mo. Hindi po ako maayos. Makikipagdiborsyo na po ako. Makikipag-divorce na si cousin? Kung ganoon, wala na siyang silbi. Anong klasing basura itong pagkaing ito? Daig pa ang pagkaing baboy. Inimbita nyo kami? Para lang pakanin ng ganito? Ate, andyan na po kayo. Upo muna kayo. Paano ako uupo rito? Madumi ang upuang ito? Paano na ang palda ko? Tama. Ang palda ng ating si Duo-Duo ay branded at nagkakahalaga ng 10,000 dolyar. Kapag nasira iyan, mababayaran mo ba? Kung ayaw mong umupo, tumayo ka na lang. Tay, Nay, kayo na ang maupo. Hali kayo rito, upo na kayo. Walang galang na batang ito. Anong klaseng pananalita iyan? Pumunta ako rito para magbigay ng malaking karangalan sa pamilya nyo. Ma, hindi mo ba narinig? Sinasabi nilang makikipag-divorce na si Insan. Tiyak na pinalaya siya ni Pamilyang Lu, kaya masama ang timpla niya. Siya ba ang sinasabi mo na pinsan mong nagpakasal sa CEO ng Lu Group? Oo, siya nga. Siya ang top student sa ating probinsya noon at pagka-graduate, nagpakasal sa kaklase niya, sabay silang nagtagumpay sa negosyo at naging napakasikat. Sayang lang at nagbago na ang swerte niya ngayon. Tingnan niyo ang mga pagkaing ito. Masahol pa ito sa tira-tira. Ang Duo, sobra ka na akong magsalita. Bakit? May mali ba sa sinabi ni Duo-Duo? Ang sa akin lang, mas mabuti pang nagpakasal ka na lang, doon sa matandang biyudo sa baryo natin, kahit paano may lupa ka pang mapapakinabangan. Tingnan mo ang sarili mo ngayon. Tigil na! President Shen. Sandali, kaya ko na po ito. Ay nako, President Shen. Ito pong inyong pagpunta rito nang walang pasabi ay baka hindi masyadong tama. Ano bang malay mo? Sa ganitong paraan, lamang natin maipapakita ang ating tapat na hangarin. Tama na. Kung ayaw ninyong kumain, umalis na lang kayo. Anong ibig mong sabihin? Pinapaalis mo kami? Ma, kahit hindi pa niya tayo paalisin, ayaw ko rin namang manatili rito, amoy mahirap dito. Pero, Tito, huwag kang magsisisi kapag pinaalis mo kami. Dapat sana ang lahat ng gamit na ito ay para sa inyo. Tulad nitong Donkey High Gelatin, 1,000 dolyar ang isang box nito. At pati na rin itong Wild Mountain Ginseng, ito ay hindi basta-basta mabibili ng kahit ilang libong dolyar pa. Ngayon, wala na kayong makukuha kahit isa rito. Bakit mo pa pinapaliwanag? Ang mga gamit na ito ay binili ko lang dahil gusto kitang gamiting bridge. Kusin para matulungan ako kay Presidente Lu. Kaya ko lang binili ang mga regalong iyan. Ngayong divorce na tayo, hindi na namin natural na ibibigay ang mga iyan sa inyo. Pero kung gusto mo, tulungan mo akong makiusap kay Presidente Lu at ibibigay pa rin namin ang mga ito sa iyo. Tutal ikaw naman ang dating asawa niya, baka sakaling... Layas. Hindi ko kailangan ang mga gamit ninyo. Hindi kailangan? Bakit? Kaya mo bang bumili nito? Uncle, Auntie, narito po ako para bisitahin kayo. Bakit ka nandito? Siya? Narito na si President Shen. President Shen, ngayong narito ka? May mahalaga bang pakay rito? Oo nga po, President Shen. Baka naman pwedeng magsalita ka. Anong ginagawa mo rito? Alam mo ba kung gaano karaming koneksyon ang ginamit ko? Para lang ikaw ang mamahala sa seguridad dito? Huwag kang gagawa ng palpak. Opo, boss. Sino po ang taong iyon? Bakit napakaraming taong nakapaligid sa kaniya? Wala ka talagang alam, no? Siya lang naman ang pinakamahiwagang bilyonaryo sa Huaxia. Isang taong mas mayaman pa sa isang buong bansa. Ngayon alam mo na.
Siya nga. Roxu? Kaibigan mo ba siya? Magkaklase kami ni Shushu noong high school. Maraming taon na kaming hindi nagkikita. Pasensya na kung bigla kaming nanggulo rito. Hindi pa po ako kumakain. Iniisip ko lang kung ayos lang ba sa inyo. Ayos lang. Siyempre, dagdag pinggan lang naman iyan. Maupo ka na, dali. Ito po ay espesyal na regalo ni President Shen para sa inyong dalawa. Ito ay ang mamahaling alak mula sa koleksyon ng Julong Pavilion at ito naman ay Bird's Nest at 1,000 taong gulang na ginseng. Hindi po namin alam ang gusto ninyo, pero espesyal na inihanda ni President Shen itong gold skin cream para sa inyo. Napakagarbo naman ng mga regalong ito. Hindi ko yata ito pwedeng tanggapin. Kunin mo na iyan. Puro peke lang naman ang mga iyan. Wala namang gaanong halaga iyan. Anong pinagsasabi mo? Sasabihin ko pa rin ito. Anong ginseng, anong espesyal na alak? Hindi ba't kinakalaban niyo lang kami? Sinabi mong naging kaklase mo siya noong high school, pero sa tingin ko, kalaguyo mo lang siya. Nakipagrelasyon ka ba sa lalaking ito? Kaya ka ba hiniwalayan ng bayaw ko? Napakawalang hiya mo. Anduo, kailan ka ba titigil? Hindi ako titigil ngayon. Nakahanap ka lang ng poging lalaki na palamunin, bakit ka nagmamalaki? Akala mo pa rin ba ay asawa ka pa rin ni Land? Si Ruxu, sasabihin ko sa'yo, ang boyfriend ko ay isang manager sa housekeeping ng Julong Pavilion. Sabi mo ang alak na ito ay galing sa Julong Pavilion? Nakakatawa ka naman talaga. O sige, tumawa ka hanggang sa wala ka nang marinig. Pero gawin mo iyon ng malayo sa akin dahil ayaw kong madamay ang pamilya ko sa iyo. Nakababatang kapatid na lalaki. Nakababatang kapatid na babae. Tingnan nyo kung paano nyo pinalaki ang anak nyo. Bakit ka nagsasalita ng ganyan? Sanay ka na talagang magsinungaling. At gumagawa ng masasamang bagay at ngayon pinararatangan mo pa ang anak ko. Kapag kumalat ito, siguradong pagtatawanan lang tayo ng mga tao sa probinsya. Dahil hindi nyo siya kayang turuan. Sige, ako na ang magtuturo sa kanya. Ma, tutulungan kita. Tumigil na kayong lahat. Moyang, huwag kang makialam. Papakita ko sa kanila kung sino ang kinakalaban nila. Tigong. Gu, nababaliw ka na ba? Ipinagtatanggol ka lang namin. Alam nyo ba kung sino ito? Hindi ba't isa lang siyang lalaking umaasa sa babae at isang hamak na babae? President Shen, humihingi po ako ng paumanhin. Hindi ka po nila nakikilala, kaya sana po ay pagbigyan nyo na sila. Anduo, lumuhod kayo at humingi ng tawad. Shen, sino ba si President Shen? Si President Shen ay ang sinasabi mong Julong Pavilion boss. Ano kung ganoon? Ibig sabihin ba nito ay... Cousin, alam na po namin ang aming pagkakamali. Patawarin niyo na po kami. Nagawa ko lang po iyon dahil sa pagmamadali. Nakababatang kapatid na lalaki, nakababatang kapatid na babae. Patawarin mo kami. Tandaan mong magkadugo tayo. Patawarin mo na kami. Maawa ka, patawad. Magkamag-anak tayo. Patawarin mo kami. Patawad na. Anong sa tingin mo? Paalisin na sila agad. Aalis na tayo. Aalis na. Bilis. Aalis na. Tara na, bilis. Hanggang sa muli. Shukshu, huwag mo nang isipin ang mga sinabi nila. Sa puso ni Mama, ikaw ang pinakamagaling. Kahit na naghiwalay na kayo, siguradong may mabigat na dahilan ang lahat. Kumain na tayo. Halika na. Mama, Auntie, tumawag kayo ng ambulansya. Bilis. Paano nakilala ng pinsan mo si President Shen? Hindi ko po alam. Ang President Shen na iyon, hindi ba't ang presidente lang iyon ng Julong Pavilion? Isang hotel lang naman iyon, maikukumpara ba siya sa Lu Huaichuan? Wala kang alam. Ang Lu Huaichuan ay wala pa sa kalingkingan ni President Shen. Kaya sa susunod, sumipsip ka na lang sa ate mo. Sige po. Boss. Ito ba si Gumoyang? Opo, ako nga. Siniisante ka na. Walang hiya. Pinahamak mo ako. Ikaw, ano ang ginagawa mo? May
Problema ba? Wala naman. Mama Wang, Mama Wang! Ginoo, Kuhanan mo ako ng eye mask. ubos na po. Kung ubos na, bakit hindi ka gumawa? Ang misis po ang gumagawa niyan base sa mga medical book, hindi ko po alam kung paano gawin. Mayroon iyong halamang gamot na fooling. At saka, ano nga ba iyon? Alis na? Alis? Huwag mo nang gawin. Sige po. Hindi pa ba bumabalik si Mrs.? Ginoo, sa tingin ko sa pagkakataong ito ay hindi na talaga babalik si misis. Sapat na, umalis ka na. Ano bang problema niya? Jiang Mingyue. Ikaw ba ang naglaban ng damit na ito? Opo, ako ang naglaba. Auntie, huwag niyo na po akong purihin. Mahilig po talaga akong gumawa ng mga gawaing bahay. Purihin? Ang kapal din naman ng mukha mo. Alam mo ba na itong telang silk sa damit ko ay hindi dapat nilalabhan sa washing machine? Noong nandito pa si Sheroksu sa bahay, lagi niyang nilalabhan ito gamit ang kamay. Ito na nga ang pinakapaborito kong damit, Ma, bakit po ba kayo nag-aaway? anak. Kuya Chuan, nasira ko po ang nilalabhan kong damit ni Auntie. Pero wala po akong intensyong gawin iyon. Gusto ko lang talagang makatulong. Ma, gusto lang naman pong tumulong ni Mingyue sa inyo. Auntie, Kuya Chuan, ipaghahanda ko po kayo ng prutas. Auntie, wag ka na po magalit. Anong nangyari? Wala ka na talagang nagawang tama. Hindi mo man lang mapantayan si Sieruksu. Halika na, dadaling kita sa ospital. Napakaliit lang ng sugat na iyan. Kailangan pa ba talagang mag-ospital? Pagkalipas lang ng ilang sandali, maghihilom din iyan. Ang arte. Ikaw. Magtiis ka muna. Pasensya na po sa Ginoo at Ginang. Kasalukuyan po kaming may pasyenteng inaatake sa puso sa loob para matingnan. Maghintay po muna kayo ng sandali. Kuya Chuan, ang sakit po talaga. Ang sakit sa puso ay pangmatagalang sakit naman. Hindi naman siguro mamatay kung mahuhuli ng konti. Pagsabihan mo si Dr. Lee na lumabas na at unahin siyang gamutin. Sa tingin ko po ay hindi maaari. Bakit mo sinasabing hindi maaari? Hindi kayo pwedeng pumasok. Hindi kayo pwedeng pumasok. Sieroksu. Halika nga. Kaya pala hindi ka pa nakakauwi. Sinusundan mo pala ako dito. Pwede ba? Huwag kang maging ganyang kadiri. Masyado kang maraming iniisip. Ate She, alam kong hindi mo ako gusto. Pero sugatan ako ngayon. Aray, Anong ginagawa mo? hindi ko sinasadyang mahiwa ang kamay ko. Mag-ingat ka. Sabi ko na nga ba, may pinagkaiba talaga kapag mahal ka o hindi. Kung gusto ninyong magpatingin, maaari kayong humanap ng ibang doktor. Ang ganitong sugat, kahit sa bahay lang gamutin ay gagaling na. Alam naman ng lahat na si Dr. Lee ang pinakamagaling na doktor sa emergency room. Talagang pinahihirapan mo lang si Mingyue. Ayos lang iyon, Kuya Chuan. Pwede naman akong magpatingin sa ibang doktor. Tumabi ka dyan. Wala akong oras para makipag-away sa'yo. Sir, may ginagamot pa po sa loob. Delikado po kapag naabala ang panggagamot. Gusto mong pumasok ngayon? Kailangan mo muna akong tapusin bago mo magawa iyon. Kuya Chuan, nasasaktan ka ba? Kasalanan ko ang lahat. Sieroksu, dahil ba sa palagi kitang pinagbibigyan, kaya naging ganyan ka kawalang hiya ngayon, ganun ba? Ikaw? Nandito ka na naman. Tingin ko, ang makipaghiwalay sa iyo, si Shukshu, ang pinakatamang naging desisyon niya. Noon, para lang sa birthday ng kabit mo, hinayaan mong apihin ang sarili mong asawa. At ngayon naman, ang nanay ni Shushu ay nasa loob ng emergency room at gusto niyo pang pigilan ang pagliligtas sa kanya? Nasa loob ang nanay ni Ruksu at ginagamot? Paano mo nalaman? Kahit akong ibang tao ay alam iyon. Samantalang ikaw, wala ka nang inatupag kundi ang alagaan.
ang iyong kerida. Ikaw. Ma, Miss Ixie, ligtas na po sa panganib ang nanay niyo. Ang naging dahilan ng pagkakasakit niya ay ang matagal na paghihintay. Tungkol sa mga susunod na plano sa paggamot, kapag nakumpirma ko na lahat, sasabihan kita agad. salamat po, Doktor. Kuya Chuan, Dinhe, hindi ko inasahang gabi na, nandito pa rin po kayo. May kailangan lang akong asikasuhin, kaya kadarating ko lang. Ganun po. Ang pasyenteng si Yeming Kyong ay aking biyenan. Kailangan nating gamitin ang pinakamahusay na gamot at pinakamagaling na Dr. Lee para sa kanyang gamutan. Pakisuyo po na tulungan kaming asikasuhin siya. Siyempre po, asahan ninyo. Kung ganoon, hindi ko na po kayo iistorbohin. Iwan ko na po kayo. Director, si President Chen ay nasa silid ng pasyente. Ito ang mga tala na binigay ni President Chen upang personal ninyong gamutin ang pasyente. Si Yeming Chong? Hindi ba't ito ang biyenan ni Xiaolu? Sa katunayan, balak ko sana ay tumawag ng ilang mga eksperto para suriin siya, pero dahil hiniling ito ni President Chen, nararapat lang na ako mismo ang gumamot sa kanya. Huwag kang mag-alala, magiging maayos ang lahat. Roxo, patawad, hindi ko talaga alam na ang nasa emergency room ay ang aking biyenan. Kaya kung sakali ba na iba ang nasa operating room, wala ka na bang pakialam kahit pa mawala ang buhay nila? Roxo, hindi iyon ang ibig kong sabihin. nagpaliwanag na si Kuya Chuan. Bakit mo pa ba ayaw tumigil, Ate She? Mingyue, pwede ba manahimik ka na muna? Roxo, ganito. Sumama ka na muna sa akin pa uwi. Ang mga bagay dito sa ospital ay ako na ang bahalang mag-asikaso. Sabi ko nang makikipag-divorce na ako, hindi ko na iyon tahanan. Dahil ba sa kanya? Chieruksu, isipin mong mabuti. Pupwede ko nang palampasin ang lahat ng nagawa mong pagkakamali, pero kapag hindi ka sumama sa akin pa uwi ngayon, ipapatigil ko agad sa ospital ang lahat ng gamutan sa nanay mo. Ipapahinto ko agad sa ospital ang paggamot sa nanay mo. Miss Exie, darating po ang aming direktor mamaya para siya mismo ang sumuri sa pasyente. Ang direktor mismo ang darating? Opo, ang direktor namin ay isang kilalang eksperto sa cardiothoracic surgery sa buong mundo. Bihira na po siyang tumanggap ng mga pasyente ngayon. Basta't makapunta siya, siguradong ang sakit ng nanay niyo ay gagaling. Salamat po, Doc. Ate She, ang dapat mong pasalamatan ay si Kuya Chuan. Kani-kanina lang, si Kuya Chuan mismo ang pumunta sa opisina ng direktor para makiusap, kaya naman pumayag ang direktor na tumingin sa nanay mo. Isang malaking biro. Sa estado ni Lu Huaichuan, hindi kailanman susulpot si Dinhee nang dahil lang sa kanya. Ji Rukshu, makikipag-divorce ka pa rin ba sa akin? Kapag nagpatuloy ka pa sa paggawa ng gulo, ipapaubaya ko kay Dinhee na itigil agad ang paggamot sa nanay mo. Iba ka rin? Ang kapal talaga ng mukha mo. Wala kang katulad. Sa tingin mo ba ay ikaw ang nagpatawag kay Dinhee? Ang lakas mong magmayabang diyan? Hindi sa nagmamalaki ako. Kung hindi ako ang nagpatawag sa kanya, ang sasabihin mo ba ay ikaw ang nag-imbita? Siyempre, ako nga. Hindi ba't tagapamahala ka lang ng isang hotel? Sa pinakamataas na tingin, maliit na boss ka lang. Pero sa totoo lang, isang general manager ka lang? Iniisip mo ba na mayroon kang kakayahan para mapapayag si Dinhee? Chieruksu, huwag mong sabihing naniniwala ka talaga na sa kapasidad ng taong iyan, mapapapunta niya si Dinhee dito? Dean, hey, maraming salamat po sa pagpunta nyo rito ng personal. Pasensya na po sa abala. Wala po iyon. Trabaho po namin ito. President Chen, pagpasensyahan niyo na po, nahuli po ako ng dating. Huwag po kayong mag-alala. Ang mga iniutos niyo po sa akin, gagawin ko po ang lahat ng makakaya ko. Masyado po kayong magalang, Dinhee. Sige po, mauna na kayo sa konsultasyon. O Xiaolu, pasensya na. Mauna na ako dahil marami pang gagawin. Sandali, hindi. Ruksu, ako. Mr. Lu, good night.
Dinhe, bakit parang sobrang galang niya sa lalaking iyan? Hindi kaya ang pagkatao niya ay... Hindi kaya ang pagkakakilanlan niya ay... Imbestigado ko na siya? Wala talaga siyang anumang impormasyon? Marahil isa lang siyang kamag-anak ni Dean He at inutusan lang si Dean He na makisama sa drama nila. Pero si Ate She, sobrang laki ng tiwala sa mga sinabi ng lalaking iyon. Hindi kaya iniisip niya na mas mahusay siya kaysa sa iyo, Kuya Chuan, kaya... Ang relasyon namin ni Rukshu ay maraming taon na. Hindi posible na dahil lang sa isang estranghero ay mababago ang isip niya. Ang dahilan kung bakit hindi siya sasama sa akin pa uwi ay tiyak na dahil sa sakit ng mama niya. Kuya Chuan, talaga palang hindi ka pa susuko. Uulan na at may meeting pa ako mamaya. Nandoon si Shuoning sa bahay ng kaklase niya. Pakisundo siya para sa akin. Sige po, pupunta na ako ngayon. Ang kalagayan ng iyong ina ay maayos at matatag na. Salamat po, Principal He. Tuwing Miyerkules, si Shuaning ay laging bumibisita sa bahay ng kanyang kaklase at lagi ko siyang sinusundo at hinahatid, ngunit parang uulan na ngayon. Miss Nurse, kapag may nangyari po, pakitawagan niyo lang ako. Mauna na po ako dahil may kailangan pa akong gawin. Sandali, hintayin mo ako. Mr. Shen, salamat sa napakaraming tulong mo sa akin. Pero sa ngayon, hindi ko pa gustong isipin ang tungkol sa pag-ibig. Kung may iba ka pong intensyon sa akin, patawad po. Shuaning, baka nilalamig ka na? Tayo na. Hindi ko kailangan na sunduin mo ako dahil si Tita Jiang ang susundo sa akin. Hindi ko kailangan na sunduin mo ako. Si Tita Jiang ang susundo sa akin. Sabi ni Lola, sumama ka raw sa ibang lalaki. Kaya simula ngayon, si Tita Jiang na ang magiging mama ko. Shuaning. Ganoon mo ba ako kasuklam? Oo. Wala kang ibang ginawa kundi pagbawalan ako sa lahat? Lagi mo lang akong pinag-aaral ng mabrunte. Pero iba si Tita Jiang. Binibilhan niya ako ng maraming laruan. Binibigyan niya rin ako ng kende, ng kike, at sinabi pa niyang hindi ko na kailangang mag-aral dahil balang araw ay mamaman ako rin ng yaman ni Papa. Ikaw? Tandaan mo ang lahat ng sinabi mo. Tita Jiang, nandyan ka na! Kung hindi lang para magpasikat sa harap ni Kuya Chuan, hinding-hindi ko lulusungin ang ulan para lang sunduin ang batang ito. Naku, ang lakas ng ulan. Halika na, naghihintay na ang driver. Tita Jiang, hintayin mo ako! Shuaning, magtiis ka muna. Sobrang mahal ng bag ni Auntie. Hindi ito pwedeng mabasa ng ulan. Malapit na rin naman tayong makarating. Nako, bakit umaabot na sa 39 na degree ang lagnat niya? Mama Wang, pakihinaan ang boses mo, hindi kami bingi. Opo, sige po. Kasi dati po, hindi pa naranasan ng young master na magkaroon ng ganito kataas na lagnat. Siguradong dahil ito sa pagkakaulan niya kanina. Kuya Chuan, sinubukan ko naman gamitin ang payong para protektahan si Shuaning sa ulan. Miss Jiang, bumalik kayo nang hindi man lang nabasa ang dulo ng palda niyo? Pero ang young master ay basang-basa. Ginamit niyo ba ang young master na panangga sa ulan? Anong pinagsasabi mo? Anong gagawin natin ngayon? Nabigyan ko na po ang young master ng gamot sa lagnat. Noong nandito pa si Madam, buong gabi niyang inaalagaan ang young master. Kung ganoon, pabalikin siya rito. Ang numerong tinatawagan niyo ay kasalukuyang may kausap. Pakisubukan ulit mamaya.
Ang numerong tinatawagan niyo ay kasalukuyang may kausap? Pakisubukan ulit mamaya. Hindi sinagot. Sigurado pong nakablock na kayo kay ma'am. Gamitin mo ang cellphone mo. Bilisan mo. Madam, may lagnat ang young master. At ang nangyari ay, Sheruksu, sasabihin ko sa'yo, may lagnat ang bata ngayon. Bumalik ka rito agad para mag-alaga. May lagnat ang bata ngayon, bilisan mo at bumalik ka rito para mag-alaga. Pwede mo naman siyang dalhin sa ospital. May ginagawa pa ako rito. Ibaba ko na ito. Sandali, ikaw. ang cellphone ko. Sinasabi ko sa'yo, ang nangyari kay Shuoning ay dahil sa hindi niya pagbalik. Kasalanan niya ang lahat. Hindi naman po siguro lahat ay kasalanan ni ma'am. Waichuan? Masyadong mataas ang tingin ng babaeng iyan sa sarili niya. Mingyue. Po? Ikaw ang mag-aalaga kay Shuoning ngayong gabi. Ako po? Bakit? Ayaw mo ba? Gusto ko po. Natatakot lang po ako na baka hindi ko siya maayos na maalagaan kung sakali. Kung pati ang apo ko ay hindi mo maalagaan, hindi ka karapat-dapat na pumasok sa pintuan ng pamilyang Lu. Matandang bruha. Kapag naikasal na ako kay Kuya Chuan, ikaw ang una kong tuturuan ng leksyon. Kaya ko po. Sige na. Sabihin mo kay Sherukshu, kapag hindi siya bumalik ngayong gabi, huwag na siyang babalik kailanman. Masyado ring mataas ang tingin ng lalaking ito sa sarili niya. Hindi ko iyon sasabihin. Presidente Lu, nandito na po ang misis nyo. Akala ko ay hanggang kailan mo matitiis. Papasukin mo siya. Shiruksu, sinabi ko na sa iyo kahapon dahil hindi ka umuwi kagabi. Huwag ka na sanang bumalik pa kailanman. Kahit na dismayado ako sa hindi mo pag-uwi kagabi. Ngunit dahil sa nakikita kong pagiging tapat mo sa iyong paghingi ng tawad, papatawad pa kita. Nasaan si Shiruksu? Ayaw ka po niyang makita, Miss Shi, pumunta siya sa malapit na exhibit ng mga alahas. Ako po ang abogado ng asawa ninyong si Shiroksu, si Sheng Jin. Narito ako para makipag-ugnayan sa inyo, sa ngalan ni Miss Shi. Base ito sa mga detalye ng inyong ari-arian, pati na sa mga hiling ni Miss She. Gumawa ako ng kasunduan para sa diborsyo. $200 milyong? Ang lakas ng loob niyang humingi ng ganoon kalaki. Sa pagkakaalam ko po, maliit na halaga lang yan, kumpara sa kabuuan ng inyong yaman. Mula sa anong maliit na kumpanya ka ba galing? Kilala mo ba kung sino ang kinakausap mo? Ang lakas ng loob mong magsalita sa akin ng ganyan. Tawagin niyo ang mga tauhan sa legal para makipag-usap sa kanya. Pakihanda na mamaya ang mga dokumentong kakailanganin ko. Sige po. Sakto ang dating mo, asikasuhin mo ito. Sige po. Sir, bakit po kayo naririto? Sir? Xiaozu, matagal na tayong hindi nagkita. Ikaw na pala ang pinuno sa legal. Siya po ang naging guro ko. Mula sa pinakasikat na law firm, isa siyang partner sa Jinda Law Firm, eksperto sa mga kaso ng diborsyo, at kilalang kilala sa buong bansa. Lagot, hindi umaayon ang mga pangyayari sa inaasahan ni Presidente Lu. Anong oras na? Bakit hindi ka pa natutulog? Mauna ka nang matulog. Kailangan ko pang ihanda ang design draft na ibibigay mo sa mga investor bukas.
Pasensya na. Makikiraan po. Dahan-dahan ka lang. Hindi ako nakatulog kagabi buong gabi. Hindi mo lang alam yung yaya na yon. Binabantayan talaga ako. Matatapos na bukas ang jewelry exhibition na ito, gustong-gusto ko talaga ang peace na lovers. Hindi ba't gusto mo rin ito? Tingnan natin kung may pagkakataon tayo ngayon para mabili iyon. Halika na. Ate She, may gana ka pa talagang tumingin sa exhibit dito? May lagnat ang anak mo kagabi. Ako ang nag-alaga sa kaniya buong gabi. Anong klaseng babae ba ito? May lagnat na ang anak pero nag-exhibit pa rin. Tama, napaka-irresponsable niyang ina. Sinabi mo pa. Bakit ganyan siya? Sariling anak niya pinapaalagaan sa ibang tao. Talaga namang Hindi ba't ito naman ang gusto mong mangyari? Nakatira ka na sa bahay ko, hihiwalayan ko siya para mabigyan ka na niya ng formal na titulo. Oh, kaya naman pala siya ang kabit? Kabit pala siya. Grabe naman. Hindi ito tama? Kabit lang pala siya. Ate She, nagkakamali ka. Magkaibigan lang kami ni Kuya Chuan. Kung pag-uusapan ng kabit, siya ang tunay na kabit. Kung hindi ka lang nag-aral sa ibang bansa noon, hindi sana niya nakuha ang pagkakataon. Huwag mong sabihin iyan. Isa ka lang namang housewife. Naiintindihan mo ba to? Bakit? Ikaw ba? Naiintindihan mo? Ang obrang ito ang nagpasikat sa kumpanya ni Huay Chuan noong nagsisimula pa lang sila. Kahit ang batikang Pranses na si Teng Fei ay hangang-hanga rito. Simple pero elegante, gaya rin ng pamagat ng obrang ito. Ang lovers. Ang dalawang perlas na nakatingin sa isa't isa ay parang dalawang magkasintahan na magkayakap. Noong panahong iyon, ito ay kinahumalingan ng maraming kabataan. Sabi nila ito raw ang kauna-unahang gawang produkto, kaya naman napakahalaga nito bilang alaala. Ganon pala iyon. Ang dami po ninyong alam, Ginang. Tama, sang-ayon ako riyan. Siyempre naman. Ang aming Ming Yue ay nagtapos ng pag-aaral sa France. Pumasok pa siya sa klase ng batikang si Teng Fei. Hindi katulad ng ibang tao diyan, na walang talent at puro inggit lang ang alam. Maganda ang sinabi mo, pero ang obrang ito ay may iba pang kahulugan. Iba ang kahulugan nito. Ibig bang sabihin ay naiintindihan din ito ni Ate She? Napakayabang naman. Akala ba niya ay mas magaling siya sa mga estudyante ni Master Teng Fei? Oo nga. Tama yan. sa totoo lang, naiintindihan ko rin tungkol sa asawa niya. Ang isa ay isang mapagkumbaba at edukadong tao, samantalang ang isa ay isang walang kwentang babae. Alam ng lahat kung sino ang dapat piliin. Masyado na silang sobra. Ang mga taong ito ay talaga namang sinisisi pa ang biktima. President Shan, hindi ka pa ba kikilos? Sa tingin ko, hindi niya kailangan ng tulong ko. Huwag mong sabihin ang kahulugan ng likhang sining na ito ay tungkol lang sa mga simpleng bagay sa bahay. Ha ha ha. Tama ka. Ha 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 ha. Ang kahulugan ng gawang ito ay ang sa ating pang-araw-araw na buhay ay ang pagbabantayan sa isa't isa at ang tahimik na pagsuporta sa bawat isa. Iyan ang tunay na diwa ng mga magkasintahan. Parang may punto nga siya. Bagay na bagay nga iyan. Ang gumawa lang ang nakakapagbigay ng kahulugan sa gawa niya, hindi tayo makakasiguro. Tama? Tama po, sang-ayon ako. Mali kayo. Kung inaamin mo na ang gumawa lang ang nakakapagbigay ng kahulugan, ibig sabihin, ang kahulugan ng gawang ito ay ako ang nagtakda. Anong ibig sabihin nito? Ano po ang nangyayari? Dahil ako mismo ang gumawa nito. Siya ang may akda. Totoo ba iyan? Hindi ko alam. Siya pala ang may akda. Kung ikaw ang designer ng gawang ito, kung gayon, ako na ang designer ng Eiffel Tower, Louvre Museum at Arc de Triomphe. Ha 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 ha. Dito ka lang pala. Kuya Chuan, ang gawang ito ang nagpasikat sa inyong kumpanya, pero sabi ni Ate Exie ay siya ang nag-design nito. Ayaw kong malinlang ang lahat, kaya itinanggi ko ito. Ngayon, sabihin mo sa lahat kung sino talaga ang designer ng gawang ito. Shushu, hindi kita bibiguin. Totoong siya ang nag-design nito. Anong nangyayari? Siya nga ba talaga ang nag-design? Isa pala siyang magaling na designer. Ang binibining ito ay tunay ngang may akda ng obrang ito. Wow, ang galing niya. Napakahusay niya. Ito ang unang gawa mo pagkatapos mong mag-aral?
Alam kong hindi mo malilimutan ang nakaraan. Shushu, pwede bang huwag ka nang manggulo? Kuya Chuan, Kung naiinis ka sa pagkikita namin ni Mingyue, susundin ko ang gusto mo. Toong minahal kita noon. Pero totoo ring hindi na kita mahal ngayon. Ang papel na nahulog na sa palikuran ay hindi na kailangang pulutin pa para lang makapandiri, di ba? Sobrang-sobra na si Sieroksu. Sinabihan kanyang palikuran. Shie, Ruksu. Maaari bang huwag kang masyadong mapang-alipusta? 5 milyong dolyar, 10 milyong dolyar, 20 milyong dolyar, pati na ang lahat ng alahas na nakikita mo ngayon. Ngayon siguro ay hupa na ang galit mo. nagawa pang bigyan ng masamang babaeng iyan ni Kuya Chuan ng ganoon kalaking pera. Talagang galante gumastos si Presidente Lu. Ang mga mayayaman talaga ngayon, sino ba ang walang babae? Siguradong ang layunin ng babaeng iyan ay para lang sa pera? Hindi ko kailangan yan. Miss, ito na po ang lahat ng alahas na in-order nyo. May isa pa. Alam ko po, sir. Nagkakahalaga siguro ang mga alahas na ito ng ilang 10 milyong dolyar? Ipapabalot ko na po ang mga ito para sa inyo. Huwag na ang isang ito. Luhuay Chuan, huwag kang magpanggap na parang mahal na mahal mo ako. Alam ko kung bakit nag-aalok ka ng ganito kalaking halaga. Dahil takot ka na kapag naghiwalay tayo, ay mas malaking parte ng ari-arian mo ang makuha ko. 20 milyong dolyar? Akala mo ba sa pulubi iyan? Sherokshu, tama na yan. Ngayon, sa harap ng lahat ng mga taong ito, sasabihin ko sa iyo, mula nang itayo ang kumpanya mo hanggang ngayon, ang mga gawa ko ang naging susi sa tagumpay nito. Kaya hindi ko isusuko ang mga karapatan ko. Kapag naging magkalaban ng magkasintahan, hindi na sila matatawag na magkasintahan pa. Pasensya na ha, pakilinis naman ng basurang ito. May nag-aaway. Umuwi ka na lang at mag-practice ng mabuti. Anong nangyayari rito? Kumusta ang usapan ng legal team at ng abogado? Nagdesisyon na po siyang magbitiw. Pagkatapos niyang mag-resign, diretso natin siyang kunin sa ating kumpanya sa mas mataas na halaga. Tignan natin kung paano makikipaglaban sa atin ang Sherokshu. Ang legal director po ng ating kumpanya ang nagdesisyong magbitiw sa trabaho. Ano ang sinabi mo? Ang abogado po ng asawa niyo ay partner sa Jinda Law Firm. Ano? Ang bayad sa abogado ng Jinda ay umaabot sa ilang milyong dolyar. Siguradong pakana ito ng lalaking siyan na iyon. Hindi, kahit ganoon pa man, hindi naman dapat umabot sa pag-resign, di ba? Ang attorney Sheng po na iyon ay ang mentor ng ating legal director. Sabi po ng mentor niya, huwag daw po siyang magtrabaho sa taong tulad ninyo na hindi mabuti ang pagkatao. Sobrang kawalang hiya nito? Bakit? Iniisip mo rin na tama ang sinasabi nila, hindi ba? Ay, hindi po. Hindi. Siyempre, hindi po. Hinding-hindi. Naku, Presidente Lu, wag po kayong magkamali. Hindi ko po talaga pinagdududahan ang pagkatao nyo. Talaga lang pong ayaw ko na ring magtrabaho. Lumayas ka sa harap ko. Huwag ka nang magalit, Kuya Chuan. Ito ang dating minamahal ni President Shen. Shukshu, marami kaming damit ng nanay mo sa bahay. Huwag mo na kaming ibili ng bago. Tama iyon.
Huwag kang magsayang ng pera. Marami pa tayong pagkakagastusan sa hinaharap. Pa, ma, may pera ako. Noong bata pa ako, kayo ang bumibili ng mga damit ko. Ngayong malaki na ako, pagkakataon ko naman para suklian ang pagmamahal niyo. Tara na, tara na. Sige na, tingnan na natin. Tara. Ay, hindi ba si Ruksu ito? Ano? Andito ka para ibili sila ng damit? Hindi mo ba tinitingnan ang katayuan mo? At naglakas loob ka pang pumasok sa tindahang ito? Aba, ito na ba ang manugang mo? Pati na ang mga magulang niyang taga-probinsya? Ang lakas ng amoy mahirap dito. Shukshu, aalis na lang kaya tayo. Iyong si auntie, siguro ay ipinanganak kang aso? Napakatalas kasi ng pang-amoy mo. Ikaw? Kung talagang aso ka, ang dapat mong naamoy ay hindi amoy ng kahirapan, kundi amoy ng sibuyas. Dahil dito, mayroong 2 matandang babae na. Nagpapanggap na mayaman, pero mukha namang mga trying hard. Masyadong nagmamayabang, nagpapanggap na mayaman, kahit hindi naman. Magaling. Madam, nandito po ba kayo para pigilan si President Shen? Tingnan na muna natin. Ikaw? Ang Miss Siena ito. Anong kamandag ang meron siya? Kakakilala pa lang, pero napaamo na agad si Madam. Madam, pumasok siya sa inyong branch. May panlasa siya. Tingnan natin kung anong bibilhin niya. Magandang araw po. Ako po ang mag-aasikaso sa inyo. Dapat mo kaming asikasuhin. Hayaan niyo pong asikasuhin ko kayo. Hindi mo ba nakikitang 2 kami? VIP customer ako sa tindahang ito. Kaya dapat unahin niyo kaming asikasuhin. Tingnan mo nga ang suot nila. Mukha ba silang makakabili ng ganitong mga damit? Sinasabi ko sa iyo, kung sila ang pagsisilbihan mo, magsasayang ka lang ng oras. Tumintingin-tingin muna po kayo rito. Nakikita mo na? Ganyan ang pagkakaiba ng antas natin. Ang mga taong mahirap na tulad ninyo ay hinding-hindi ito makakamit kailanman. Pumalubag loob lang naman siya gamit ang kanyang asawa, kaya dapat alam niya ang lugar niya. Huwag niyang isipin na totoo na siyang mayaman. Totoo yan? Isang hamak na tao lang. Napakaswerte dahil napakasalan ang anak ko at ngayon ay parang nakalimutan na niya kung sino talaga siya. Sulanchaw. O sige, murahin mo na ako. Pero huwag na huwag mong madamay ang anak ko. Nasa pamamahay niyo na ang anak ko ng maraming taon at nagpakahirap siya para lang bigyan kayo ng apo. Kaya paano mo siya nagagawang hamakin ng ganyan? Mayaman ang anak ko at napakaraming babae ang handang magkaanak sa kanya. At yang anak mo na ganyan ang kalibre, sa inyo lang naman yan nagmumukhang kayamanan. Lao She. Sige, sampalin mo ako. Sige na, gawin mo. Lao Exye. Inihaharap ko na ang mukha ko rito. May lakas ka ba ng loob? Napakadumi at napakahirap na tao? Sige, sampalin mo ako. Sige na. Sige, saktan mo ako. Sige na. Pasensya ka na. Hindi ko lang talaga napigilan ang sarili ko. Walang hiya ka. May gana ka talagang saktan ako? Sino ang tinatawag mong walang hiya? Ikaw ang walang hiya. Sinasabi mo palang walang hiya ako. Kung hindi kita pagbabayarin ng husto sa araw na ito, ay hindi na ako apelyidong Su. Kung marinig man iyan ng tatay mo, malamang bumangon iyon sa kabaong niya para lang sampalin ka ng malakas dahil sa kawalang galang mo at pagpapalit mo ng apelido. Hinding-hindi mo, ako kayang galawin. Shukshu. Ineng, ayos ka lang ba? Anong tinitingin-tingin mo?
Siya mismo ang lumapit dito. Isara ang pinto. Hindi na kami tatanggap ng customer ngayon. Mabait na ate. Pwede bang humingi ng pabor? Anong gagawin mo? Siya ang founder ng brand na YS, kaya mag-isip-isip kayo ng mabuti. Wala namang CCTV dito, di ba? Walang monitoring dito. Kayo. Matagal na kitang tinitiis, masamang babae ka. Huwag. Tama na. Pagbabayarin ko kayong lahat. Masarap ba sa pakiramdam? Pipipiliin kita ng ilang damit, matanda kong kapatid. May nag-aaway? Nasaan sila? Tapos na ang gulo. Ma, Anak, ipapakilala ko kayo sa isa't isa. Ito ang anak ko. Napakagaling niya. Isa siyang tanyag na negosyante sa buong bansa. Xiao Shen. Magkakilala kayo? Tadhana nga naman, di ba? Tara, kumain muna tayo ng magkakasama. o sige po. Hindi nyo naabot ang mga standard ng brand na YS, kaya naman, tanggal na kayo sa trabaho. Elder sister, turuan mo naman ako ng mga diskarte mo. Salamat sa iyo. Mula nang wala na ang papa ko, ngayon ko lang ulit nakitang ganito kasaya si mama. Halik kayo rito. Ako dapat ang magpasalamat sa iyo dahil sa dami ng naitulong mo sa akin. Nakita ko na ang mga gawa mo at gustong gusto ko ang mga iyon. Sasali rin ang Lu Group sa pagkakataong ito, hindi mo ba gustong ipakilala ang sarili mo sa kanila? Sige, tatanggapin ko ito. Huwag kang mag-alala, Kuya Chuan, siguradong makukuha ko ang Best Design Award sa pagkakataong ito. Kailangan ng kumpanya ng malaking halaga para sa investment. Kapag nakuha mo na ang parangal, i-anunsyo mo agad ang pagsali sa Lu Group. Naniniwala ako na malalaman ng mga investors kung paano pumili. Hindi lang ako sasali sa Lu Group, magiging may bahay rin ako ng Lu Group. At ngayon, tawagin natin ang sumisikat na bituin sa mundo ng alahas, ang paboritong manalo sa kompetisyong ito. Salubungin natin si Miss Jiang Mingyue. Miss Jiang! Miss Jiang! Miss Jiang! May tiwala ka ba na ikaw ang mananalo? Magagaling ang lahat ng mga kalahok sa paligsahang ito, pero may tiwala ako sa sarili kong kakayahan. May isa pang paboritong kalahok? Si Nirvana Rebirth? Ituturing mo ba siyang mahigpit na kalaban? Nakita ko na ang mga gawa niya. Maganda naman talaga ang mga iyon, pero hanggang doon lang yon. Sumunod naman ay ang itinuturing na pinakamalakas na bago sa kompetisyon. Ang pinakamisteryosong kalahok walang iba kundi si Nirvana Rebirth. Wow! Napakaganda! Diyos ko, napakaganda ng Nirvana Rebirth. Sabi ng marami, sa kompetisyon na ito, para sa mga designer, ay sadyang inimbitahan siya. At narito siya para gumawa ng suspense. Kuya Chuan, pumasok na tayo sa loob. Magaling lang gumawa ng ingay ang maliliit na designer na iyan. Tumabi po kayong lahat. Sagutin niyo naman po ang aming mga tanong. Pwede po bang magsalita kayo ng kaunti? Kahit ilang salita lang po. CEO, may mahalagang sasabihin sa inyo, ang organizers ng event. Dito po tayo. Xie Rukshu, dapat alam mo kung kailan titigil sa panggugulo mo. Xie Rukshu, may hangganan din dapat ang kalokohan mo, di ba? Bitawan mo ako. Anong nangyayari dito? Ate Xie, bakit ka rin nandito? Kung kayong lahat ay nakapunta, bakit ako hindi? Rukshu, tingnan mo, nagkamali ka na naman ng intindi, di ba?
Si Mingyue ay pumasok sa top 10 ng kompetisyon at malaki ang pagkakataon niyang manalo. Ano man ang ginagawa niyo rito, wala akong interes na malaman. Pero kaya ako nandito ay para makuha rin ang kampyonato. Ipapahiya kita ng husto. Ate Shi, huwag ka nang magsalita ng dahil lang sa galit. Ang tagal mo nang wala sa mundo ng jewelry design. At gusto mo pang manalo? Wala man lang ang pangalan mo sa listahan ng top 10 ngayon. Ano bang problema rito? Parang gusto raw manalo ng babaeng iyon. Kahit top 10 ay hindi nakapasok. Nananaginip ba siya ng gising? Napakayabang naman niya. Tama ka, di ba? Pamilya Luca pa rin hanggang ngayon, magiging kontento ka lang ba kapag nagpahiya ka na naman ng sarili mo? Kilala ko kung sino siya. Siya pala ang Nirvana Rebirth. Ano? Nakita ko na ang mga disenyo ni Nirvana Rebirth. Tunay na napakaganda at walang katulad. May malaking pagkakataon nga siyang makuha ang parangal para sa pinakamagaling na designer. Napakagaling! Napakagaling talaga. Ang husay niya. Salamat po. Walang hiya ka. Hinding-hindi ko hahayaang mapunta sa iyo ang atensyon ng lahat. Paumanhin po. Bakit siya aalis? Bakit siya paalis? Ang mga disenyo nitong si Nirvana Rebirth ay gustong-gusto rin ng iba pang mga guro. Medyo mahirap ito para sa akin. Teacher Wrong, tulungan niyo naman po ako kahit sa pagkakataong ito lang. At siguradong pasasalamatan ko kayo ng husto. Gagawin ko ang aking makakaya. Magkikita tayo doon, asahan ko po iyan. Maligayang pagdating sa inyong lahat dito sa finals ng Pandaigdigang Paligsahan sa Alahas. Ngayon, tawagin na natin ang ating 10 finalist upang ipakita ang kanilang mga likha. Maligayang pagdating sa inyong lahat dito sa gaganaping Grand Finals ng Global Jewelry Competition. Ngayon, tawagin na natin ang ating top 10 contestants upang ipakita ang kanilang mga obra. Tara na! Sheirukshu, wag mong sabihing iniisip mo talaga na matatalo mo ako. Kailanman ay hindi kita itinuring na kalaban dahil hindi ka karapat-dapat. Susunod, tawagin naman natin sa entablado ang ating Miss Jiang Mingyue. At para sa huling contestant, si Nirvana Rebirth, Shieruksu. Ang resulta ng kompetisyong ito ay hawak ko na. At heto na ang pinaka-nakapapanabik na sandali. Ito ang anunsyo para sa Global Jewelry Design Competition ng 2024 para sa mga nanalo sa Grand Finals. Ang mga nakakuha ng Excellence Award sa kompetisyong ito ay sina Isha, Jiang Mu, Shen Yuning, Ji Tiantian, Lu Yicheng, Xia Yan, at Shulang. Inaanyayahan ng ating mga hurado para ibigay ang parangal. At ngayon, ipahayag ko na ang nakakuha ng ikatlong pwesto sa kompetisyong ito. Sino kaya siya? Walang iba kundi si Jiang Ying. Congratulations sa kanya. Ang tatanghalin namang Best Designer ay manggagaling sa dalawang natitirang kalahok. Sino kaya ang sikat at matagal na sa industriya? Ang nagbabalik na star na sina Jiang Mingyue at Miss Jiang o ang dark horse ng kompetisyong ito na may kakaibang disenyo na Nirvana Rebirth? Bago ko i-anunsyo ang resulta, gusto ko munang anyayahan ang ating dalawang kalahok na ibahagi ang kahulugan ng kanilang mga obra. Halina kayo. Ang inspirasyon po sa disenyo ko ay, ang mga babae ay dapat na parang mga perlas na inaalagaan ng lalaking mahal nila, kaya naman ang disenyo ng alahas ko ay tinawag kong palad. Ang inspirasyon naman sa disenyo ko ay nanggaling sa tunay na buhay. Ang maliliit na diamanteng ito ay parang iba't ibang magagandang bagay na dumarating sa atin, maging ang mga paghihirap, na sa huli ay magiging mga sandaling pinagdugtong ng ating mga alaala. Higit sa lahat, ang pangunahing diamanteng ito ay kumakatawan sa babae, maganda ngunit matatag, na kailanman ay hindi madidiktahan ng mga lalaki o ng anumang bagay, ang kaniyang halaga. Kaya ang serya ng alahas na ito ay tinatawag kong sarili. Tuklasin ang sarili, hanapin ang sarili, at maging ang iyong tunay na sarili. Napakahusay ng sinabi ni Miss Xie. Ngayon,
Iaanunsyo ko na ang resulta ng kompetisyong ito. Ano naman kung mahusay siyang magsalita? Sa akin ang unang pwesto. Iaanunsyo ko na ang resulta ng kompetisyong ito. Ang nakakuha ng parangal para sa pinakamahusay na taga-disenyo ng taon ay ang aming Nirvana Rebirth. Si Eruksu, mangyaring ibigay na ang mga parangal sa kanila. Hindi maaari ito. Miss Jiang? Sige, Pagbati! Congratulations. Sabi mo ay siguradong mananalo ka ng kampeonato, di ba? Kuya Chuan, kung i-anunsyo mo na makikipagtulungan ang nakakuha ng ikalawang pwesto, makukuha pa rin nito ang atensyon ng mga namumuhunan. Mas mahalaga ba ang pangalawa kaysa sa una? pagbati. Salamat po sa pagsuporta sa akin. Rokshu, Rokshu, alam ko na marami akong nagawang pagkakamali sa nakalipas na mga taon. Isa kang henyo. Basta't magtulungan tayong mag-asawa, kaya nating gawin ang Lu Group na maging pinakasikat na kumpanya sa buong mundo sa larangan ng pagdidisenyo ng alahas. Rokshu, patawad, nagkamali ako. Rokshu, mayroon tayong anak at may pamilya rin tayo. Sa tagal ng panahon na tayo ay magkasama, ay hindi ito naging madali kung susuko ka. Ang paghingi ng tawad ay dapat may tamang disposisyon. Service. Naalala ko dati. Bakit uminom ka na naman ng ganyan karami? Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng pag-aasikaso ng kliyente? Wala kang alam. Inaalala ko lang din ang kalusugan mo. Kung gaano karami ang iinumin mo ay depende sa sinseridad mo. Sapat na iyan. Lu Huai Chuan, ilang taon na tayong mag-asawa, hinding-hindi mo magagawang magpakumbaba at humingi ng tawad sa akin, maliban na lang kung mayroon kang ibang plano. Rokshu, ganyan na lang ba talaga ang tingin mo sa akin? Itigil mo na ang pag-arte. Sa hitsura mong iyan, mukha kang katawa-tawa. Sige, mayroon akong isang huling kahilingan. Kapag pumayag kang sumali sa Lu Group, ay papayag na akong makipaghiwalay sa iyo. Lu Huai Chuan, totoong nagpapakana ka pa rin. Si Eruksu, dapat mong pag-isipang mabuti ang gagawin mo. Gusto ko sana na maghiwalay tayo ng may dignidad, pero nasusuklam na ako sa pagiging walang hiya mo. Kapag hindi tayo pumunta sa opisina ngayong hapon para asikasuhin ang mga papeles, gagawin ko itong mensahe at isesend ko ito sa lahat ng kamag-anak, kaibigan at katrabaho mo. Sisirain ko ang reputasyon mo. Bakit parang hindi ka tumutupad sa usapan? Ginawa ko ang lahat ng makakaya ko. Sino ba namang mag-aakalang ang organizer ng kompetisyon na si President Shen ay pupunta rito? President Shen? Iyong misteryosong bilyonaryo mula sa ibang bansa, nandito na sa Rongcheng? Hindi ba siya yon? Siya ba talaga si President Shen? Totoo yan at walang halong biro. Ang walang hiyang si Shirokshu, na sa lahat ng bagay ay mas angat ako, bakit siya ang napusuan ni President Shen? Hindi ito maaari. Hayaan mo na lang iyan. Hindi ito pwedeng palagpasin lang. Tutuparin ko ang sinabi ko. Hintayin mo ako. Rokshu, ang Lu Group ang pinakasikat na kumpanya sa disenyo ng alahas. Huwag kang magpadala sa emosyon mo, kaya kitang pasikatin.
Gamitin mo na lang ang lakas mo para pasikatin si Jiang Mingyue. Anong gagawin niyo? Kunin siya. Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako. Ilayo siya. Anong pinakain mo sa akin? Bitawan niyo ako. Kamusta ang pahinga mo kahapon? Mas komportable pa rin sa bahay. Anak, kailan mo ba papakasalan at iuuwi si Shukshu? Kapag pumayag na siya sa akin. Kung ganoon, kailangan mo pang magsumikap. Dito, bilisan nyo. Doon, sa kabila. May mali, Tara. Bilisan mo, lakad. Bilis, kailangan na nating umalis. Mingyue, nandito ka na. Bakit ikaw ang nandito? Pakawalan mo ako, pagbabayarin kita ng malaki. Pakakawalan kita? Sa ganda mong iyan? Sayang naman kung papakawalan lang kita. Saan ka pupunta? Humanda ka sa akin. Exoksu? Mukhang pinainom yata siya ng kung ano. Tatawag lang ako ng ambulansya. Mag-iingat ka riyan. Shukshu, maayos ka lang ba? Shukshu, Shukshu. Shukshu, magpakalma ka muna, magiging maayos din ang lahat maya-maya. Medyo okay ka na ba? Salamat sa iyo. Gising ka na pala. Huwag kang umiyak. Kanina, talagang natakot ako ng husto. Huwag kang matakot. Wala na iyon. Ibang tao ang mapapahamak. Sabi ni Master Rong ay nakuha na ang gusto, kaya titingnan ko lang kung magagawa pa bang magmalaki ni si Eroksu ngayon. Napakabango. Bitawan mo ako. Bitawan ka. Muntik na akong mapahamak dahil sa'yo. Uminom na ako ng gamot. Sinisiguro kong masisiyahan ka hanggang umaga. Kakawalan mo ako, parang awa mo na. Anong ginagawa niyo rito? Kuya Chuan, tulungan mo ako. Kung hindi ka pa dumating baka kung ano nang... Si Eroksu iyon. Nagsabuatan si Sheruksu at si Rong Senbai para bitagin ako. Huwag kang makinig sa mga kasinungalingan niya. Siya ang tumukso sa akin. Jiang Mingyue, huwag mong isipin na hindi ko alam ang tunay mong pagkatao. Lahat ng mga parangal na nakuha mo lang dahil sa pagbebenta ng katawan. Bumalik ka lang dito sa bansa dahil wala ka nang mapuntahan sa ibang bansa. Nagsisinungaling ka. Kuya Chuan, huwag kang makinig sa mga sinasabi niya. Hindi iyon totoo. Ipagpatuloy niyo lang yan.
Madam, ayos lang po ba kayo? Mama Wang, bakit ka napadpad dito sa ospital? Dahil lang naman sa matandang iyon. At dahil sa pagiging madaldal ni Madam, ay nasaktan siya kaya na ospital. Pero nagigiit pa ring uminom ng sabaw ng manok. Madam, sa inyo na po ang sabaw na ito dahil tingin ko ay mas kailangan nyo ito kaysa sa kanya. Salamat. Noong nanggaling ako sa probinsya, kayo ang tumanggap sa akin, kaya asahan nyo pong laging nasa panig nyo ako. Mama Wang, talaga bang ibinigay mo sa kanya ang sabaw ko? May gana ka talagang ibigay sa kanya ang chicken soup ko? Masyado pong malakas ang boses nyo, mukha naman kayong masigla, tingin ko ay hindi nyo na kailangang inumin ang chicken soup na ito. Ipakakain ko na lang sa aso ang soup na ito, pero hinding-hindi ko iyan ibibigay sa babaeng iyan. Pamilya po kayo ng aking asawa, kung sasabihin nyo pong masama siyang babae, di hindi ba masamang babae rin po kayo? Ang matandang ito. Madam, pasensya na po. Wala po talaga akong balak na bastusin kayo. Isa ka lang namamasukan at may gana ka pang sagot-sagutin ako? Kayong dalawa, magsipag-alis kayo sa pamilyang Lu ngayon din. Si Ma'am ang may-ari ng pamilyang Lu, kaya wala kayong karapatang magpaalis sa amin. Mama Wang, hindi na po ako ang may-ari ng pamilyang Lu. Madam, sa wakas ay tapos na ang mga paghihirap mo. Talaga? Totoo bang nakipagdiborsyo ka na sa anak ko? Salamat sa langit. Mama Wang, sumama ka na sa hamak na si Siye Ruksu at maghirap kayo, tutal sasaka lang din naman siya, magsaka na lang din kayong dalawa. Ush. Kung pagsasaka, edi pagsasaka. Madam, huwag kang mag-alala, magsasaka ako para buhayin ka. Kung ano ang kinakain ko, iyon din ang kakainin mo. Hindi na kailangan. Mama Wang, gusto mo pa rin bang sumama sa akin? Siyempre naman po. Sige. Dodoblehin ko ang sweldo mo. Pumunta ka sa bahay namin para alagaan ang mga magulang ko. Talaga po ba? Maraming salamat po. Dodoblehin ang sweldo? Si Ruksu, saan ka naman kukuha ng pampasweldo sa kanya? Siyempre, kukunin ko lang ang mga ari-ariang nakuha ko mula sa anak mo. Ikaw, ano ang sinabi mo? Sabi ko, mula sa anak mo. Nakakuha lang naman ako ng ilang daang milyong dolyar. Hay, paano ko kaya ito gagastusin? Walang hiya ka, masamang babae. Pagbabayarin kita. Nangahas kang nakawin ang pera ng anak ko? Kinuha mo ang pera ng anak ko. Hoy matandang bruha. Subukan mong humakbang pa ng isa. Ang tanging mayroon ako rito sa Mama Wang ay lakas at sariling paraan. Ah! Doktor! Doktor! May nahimatay rito. Mama Wang. Opo, nandito po ako. Tara na. Juju? Chuksu, okay ka lang ba? Ruan Zhao Zhao, pumasok ka rito. Hay, mukhang malayo at mahirap pa ang tatahakin ko. Ang pagkahiya ay tanda na gusto mo ang isang tao. Magandang sinabi mo. Heto ang premyo mo. God of Wealth, dapat ay talaga na mapaibig niyo po ang aming dalaga. Sige. Panahon na para panoorin ng muli ang The Art of Mastering Emotional Intelligence. Presidente Lu, kapag hindi pa rin po dumating ang puhunan, mauubusan na po ng pera ang ating kumpanya. Sabi ng mga investor, nandoon sa Rongcheng ang mga investor nila. Ako. Magsalita ka. Presidente Lu, ako si Iris, ang investment director ng Iris Investment Foundation. Iniimbitahan ko po kayong sumama sa akin para makita ang aming boss. Nasaan siya? Nasa ospital ng Rende. Sa ospital ng Rende? Sige, okay, ayos po.
Ngayon din. Hello, Ma? Wa Ichuan, pumunta ka rito at ipaghiganti mo ako. Ang babaeng walang hiya na si Xieruksu, pinagtutulungan nila ako ng mga kasama niya. Nasa ospital ng Rende ba kayo? Oo, tama. Bilisan mo ang pagpunta. Sige, papunta na ako agad. Sabi ng Director Wang ng Iris Fund. Isang pinuno ng mahalagang proyekto ang gustong makipagkita sa inyo. Sige. Kaya, sa susunod, ano ang balak mo? Inaanyayahan kitang sumali sa kumpanya namin, maaari ba? Sa kumpanya nyo? Sa Julong Pavilion po ba? Hindi po ako marunong magluto. Hindi naman kita paglulutuin. Tagapaghain. Palagay ko po ay hindi ko rin iyon kakayanin. Sino ang nagsabi sa iyo na ang kumpanya namin ay maliit na restaurant lang gaya ng Julong Pavilion? Mabuti naman na, Shieroksu. Naglakas loob ka talagang makipagtulungan sa ibang tao para apihin ang nanay ko. Noong sinabi ni nanay na mayroon kang ibang lalaki sa labas, hindi ako naniwala noon. Ginamit mo pala ang lahat ng paraan para makipagdiborsyo sa akin at hindi nagatubiling iwan ang mga anak natin para lang makasama ang lalaking ito. Sasabihin ko sa'yo, yang Julong Pavilion niya, walang halaga iyan sa paningin ko, samantalang ang aking Lu Group ay nakakuha na ng suporta mula sa pinakamahiwagang pundasyon sa buong mundo. Kung noon ay hindi niya ako matalo, mas lalo na sa susunod. Darating ang araw na magsisisi ka rin. Kahit sino pa ang pagkatao niya, wala akong pakialam. Dahil sa pakikipagdiborsyo ko sa katulad mo, nandidiri ako sa iyo. At kahit maging presidente ka pa ng Amerika bukas, hinding-hindi ako magsisisi. Sige. Papanoorin nyo kung paano ako magtatagumpay at aangat sa buhay. Papanoorin nyo lang ako habang tinitingnan ko kayo mula sa tuktok. At ang kanyang Julong Pavilion ay mawawala na rin sa mundo. Lu Huay Chuan, ang usaping ito ay para sa ating dalawa lang. Huwag kang mandamay ng ibang tao. Bakit? Nasasaktan ka na ba? Akala ko ba malakas ka? Sige. Ngayong araw ay tuturuan kita ng leksyon para malaman mo kung sino ang hindi dapat binabangga. Halina kayo, pasok! Kayo riyan, pumasok kayong lahat. Kung tunay kang lalaki, hindi mo hahayaang protektahan ka ng babae, lalo na ang babaeng mahal mo. Sige, umamin ka rin sa wakas. Mga bata, turuan nyo siya ng leksyon. Huwag kang lalapit. Huwag mo akong hawakan. Sinasabi ko sa'yo, kakakuha ko lang ng puhunan sa Aris Foundation, maya-maya lang ang boss at ang mga investor nila ay darating na. Kapag ginalaw mo ako ngayon, tapos ka na. Tumatawag ka ng iba kapag hindi mo kaya at hindi mo pa rin ako matalo kahit may kasama ka, isa kang basurang walang silbi. Ikaw. Ay, Direktor. Direktor, salamat at dumating ka. Bilis, ang mayabang na lalaking ito. Parusahan mo siya. Bilis, tapusin niyo ang mayabang na lalaking iyan. May masama siyang balak. Sinubukan niya pang sirain ang ating pagtutulungan. Si Lu Huaychuan talaga ay walang isip. Bakit mo kinalaban ng boss? Bakit? Natatakot ka ba? Sinasabi ko sa'yo, alam mo ba ang kapalit ng pagbangga sa kumpanyang Aris? Ikaw at ang iyong kumpanya ay buburahin sa buong Rongcheng. Ang kumpanya ko, hindi ko alam kung mabubura iyon, pero ang kumpanya mo ay wala ng dahilan para manatili pa. Sandali. Baliw ka ba? Ikaw ang baliw. Director Wang, sinasabi niya na tatanggalin niya raw ako kasama ang kumpanya ko. Sabihin mo, ang taong ito. Pasensya na, mukhang totoo ang mga sinasabi niya. CEO, pasensya na at naghintay ka ng matagal. Ano uli ang sinabi mo? Siya po, ang aming CEO sa Iris Foundation, si Sir Shen Yuan, at kasabay nito, siya rin ay isang pandaigdigang higante at ang lumikha ng alamat ng negosyong Shen family. Paano mangyayari iyon? Hindi ba't isa lamang siyang maliit na boss sa isang mumurahing restaurant? Siya. Magsalita ka. Presidente Lu, may masamang balita.
May ilang misteryosong shareholder na biglang nagbenta ng kanilang mga shares sa Lu Group dahilan upang bumagsak ang presyo ng stocks ng Lu Group. Mapipilitan tayong umalis sa stock market. Shukshu? Maaari mo bang sagutin ang aking panliligaw? Mag-ingat ka. Mahal naming host, kontento ka ba sa inila ang pag-ibig para sa iyo? Ito pala ang iba pang mga gantimpala ng pagiging isang matagumpay sa buhay. Bukod sa pera, magkakaroon din ako ng isang tunay na pag-ibig. Shiroksu! Shiroksu! Hindi, sinesermunan lang kita. Sabi ko sa'yo na bilisan natin. Pero ang bagal mo pa rin. Ngayon, heto na. Naaksidente na tayo. Nasayang lang ang oras ko. Anong oras na ba? Kasalanan mo to? May lakad pa kami ng mga kaklase ko. Kasalanan mo talaga ito. Maghiwalay na tayo. Bigyan po natin ng masigabong palakpakan, salubungin natin ang kampeon sa disenyo, si Miss Xie. Wow! Congratulations! Inaanyayahan din natin sina Shen Yuan at President Shen para ibigay ang parangal kay Miss Che. Tuloy po kayo. Ex-Yushu, matagal na tayong hindi nagkita. Sa wakas ay nahanap na rin kita.